Magandang umaga po muli, mga brother and sister. Naritong muli ang inyong lingkod, ang Bililla Mango Grower, sa pamamagitan po ng inyong lingkod na si Mr. Edgardo H. Bililla, ay muling magbabahagi sa inyo ng sasagawa nating paghuhugas. Ito na po yung episode 3 na ipinangako sa inyo ng inyong lingkod upang masaksihan ninyo yung patuloy nating isinasagawa sa area nito na ipinakita natin mula sa simula sa inducer, first shot hanggang sa pabaon. At ngayon nga po ay araw na po ng ating paghuhugas. Ang atin pong bulaklak sa araw na ito ay may edad na pong 37 days at ito po ay aabutin po ng 38 days sapagkat ito po ay hanggang sa araw ng bukas ay magsasagawa kami rito ng paghuhugas sapagkat nais ko na pong ipalinis yung ating mga bulaklak. Kaya naman sa 2 araw natin ipatatrabaho sa ating mga sprayman itong area na to upang masiguro natin na yung ating mga butil ay patuloy na pong makapag-develop at dumating na tayo sa point na muli natin silang ma-applyan ng pabaho na tinatawag natin before po sila balutan. At sa ngayon po ay pakikita namin sa inyo yung itsura ng ating mga bulaklak na naging resulta ng ginawa natin pagpapabaon, kung bakit sa araw na ito ay makapagsasagawa na po tayo ng paghuhugas. Ayan na po mga brother and sister yung itsura ng ating mga bulaklak. Ayan na po. Yan na po yung itsura ng ating bulaklak. Makikita nyo na po yung unti-unting pagdidevelop ng ating mga butil. Ayan. Makikita nyo na po siya. Ayan na po siya. Ayan na yung mga butil ng ating mga mangga. Yan. Makikita nyo po siya. Yan. Makikita nyo na po yung butil ng ating mga mangga. Hindi pa po ito nahuhugasan ng ating mga tao. Ito po yung mismong huhugasan nila. At nandyan na po sila. Nagsisimula na po sila mula pa kanina. Dyan sa gawing itaas. At pakikita ko po sa inyo maya maya yung kanilang mga nahugasan. Para nang sa ganun ay makita nyo yung kaibahan itong itsura nung bago po sila hugasan. Ayan, makikita nyo mapula na po yung ating mga bulaklak. Ang ibig sabihin natuyo na yung mga bulaklak na dapat ay hindi na dapat nang matuyo upang sa ganun ay makasikad na po yung mga butil na binuhay ng ating mangga. Ayan na po yung naging resulta ng ating pagkakapabaon. Tulad po nung isang panicle na to, okay na po ito para sa atin sapagkat meron po siyang laman na 1, 2, 3. Yan. 3 na po itong nakikita natin na talagang malusog yung itsura. Bali 4 pa nga po siya, pero itong 3 na pinakita ko sa inyo, yan yung healthy fruit na talagang makikita natin na magiging tuloy-tuloy ang pagdidevelop. Kaya naman sinagawa na natin sa araw na ito yung ating paghuhugas. Ayan, ito pa po yung isa, magkakatabi lamang po siya. O ayan, 1, 2, 3, 4. O ayan po, ito naman po isang panicle ay 4 po yung healthy na napatuloy niya. O ito po yung makikita nyo, ayan, makusot pa po siya pero makikita nyo na may butil na po siyang nakahiwalay. Kaya nagdesisyon na po tayo na ito ay buhayin na natin. Ito na ang padiretsuhin natin. At itong mga nasa dulo na to, ayan, hindi na po natin patutuloyin yan para nang nun maging malaki po yung kalabasan ng ating mga bunga. Ayan, makikita nyo po yung itsura ng ating mga bulaklak. Ayan po siya. Unti-unti na po kasi itong pinapasok ng talakitik at ng mga flies at mga borer. Kaya naman atin na pong uunahan sila. Ayan, kung makikita nyo yung gaya na sinabi sa inyo, ayan, may ihi na po siya. Pinakita ko sa inyo noon na after tayo magbabaon talagang wala na po siyang ihi ng hindi po siya malagkit. Sa ngayon po, ayan, yan po yung sinasabi ko sa inyo noon na ayan, pag hinipon nyo po siya, ayan, makikita nyo yung makintab na dahon. Ang ibig sabihin, andyan na po yung talakitik. Ayan, na siyang sisira po sa ating mga butil. Subalit sa ngayon po, hindi pa po niya kaya yung ating mga bulaklak sapagkat naunahan na po natin sila. Naunahan na po natin na mapabutil yung ating mga bulaklak. Kaya naman ito na po yung bunga at hindi na po ito kayang sirain ng talakitik sapagkat sa ngayon ay i-spray na po natin siya. Subalit kung pababayaan po natin ito
hahayaan pa natin magtuloy-tuloy yung infected, ay maaari pa po talaga siyang masira. Kaya naman narito na tayo ngayon para puksain sila at malinis na po natin muli ito. Yan. Ayan po siya. Ayan. Ayan. Nakikita nyo, maganda ang ating mga bulaklak. Ayan. Excuse po. Ayan po. Makipapansin nyo nga po, yung isang puno na yan, sa pulsya ng hangin. Ayan. Makikita nyo, halos malinis na po yung taas niya, na tila baga na-sprayan na siya. At makikita na po yan, naiwan na po yung mga butil niya sa ibabaw. Yan. Yan, ganyan na po siya. Malinis na po. Ngayon, a-applyan pa po natin yan ng gamot. Narito po yung ating mga gamot na i-apply sa araw na ito para sa ating isinasagawang paghuhugas. Narito po yung ating Prima Post para po sa mga trips, sapagkat meron pa po tayong well developed na mga butil na maaari pa po nating maidagdag, karagdagan nating butil para sa ating mga mangga, para hindi po siya masira ng trips. Subalit under dosage na po ang ginawa natin dito para po hindi maapektuhan yung ating mga butil. Ito naman po yung smash. Ito naman po ang para sa leaf hoppers, at isa po ito sa ating ginagamit para ipanghugas, sapagkat ito i-tested na po natin na ito ay malamig po sa ating mga butil. At ito naman po yung upload na water soluble po ito, powder po ito. Isa po ito sa ating ginagamit na sangkap para sa ating panghugas. Ito naman po yung ating armor. Ito naman po yung ating fungicide. Yan po yung ating apat na klase ng gamot na ating i-apply sa ngayon. At ito na po yung ating machine. Ayan. Nagsisimula na po tayong mag-apply ng ating paghuhugas. At andun na po yung ating mga tao. Ayan naman. Ito yung ating operator, si Mr. Empoy. Ayan, yan po yung operator natin. Siya po yung ating chemist. Ito na po yung ating isang sprayman. Ayan po, kasalukuyan po tayo nag-a-apply ng paghuhugas. Ayan, pina-sprayan po natin yung loob. Ayan. Ayan. Yung po munang loob, pagkayari po ay yun naman labas para po talagang mahuli natin yung hayop at sigurado na pong maalis siya sa ating mga bulaklak. Ito na po yung kanyang na-applyan. Ayan. Ayan po yung na-applyan niya. Ayan. Maputi na po siya ngayon. Ayan. Maputi na po yung ating mga bulaklak. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakaalam, maaaring ang isipin ay ba't parang walang bunga. Subalit pag nilapitan po natin to at talaga itinutok natin, ayan na po yung mga bunga. Ayan. Yan na po yung mga bunga ng ating mga mangga. Ayan. Nakikita nyo po. Ayan. Ayan po yung mga bunga ng ating mga mangga. Ayan. Ayan. Nakikita nyo po yan. Ayan. Ayan. Kita nyo po. Yan na po siya. Kaya naman unti-unti na po madidevelop yan. Ayan naman na po yung ating wawaswasan, yung ating papabahuan, para nang sa ganun dire-diretso na nga po yung kanyang paglaki. Yan. Ayan po. Basa-basa pa po siya. Yan. Yan. Kita nyo naman po kung gaano na siya kalinis. Ayan po yung itsura nung nililinis. Yung itsura nung nililinis. Makakusot pa po siya. Yan. Para po makita nyo na aktual. Yan. Ayan po yung nililinis ng ating sprayman. Yan. 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 Talaga po pinalilinis na natin para mawala na po yung kusot at matira na po yung ating mga bunga. Nakakapit na po yung ating mga bunga na yan. Yung mga tutuloy po niyan ay hindi na po mahuhulog ng ating sprayman, sapagkat maganda na po yung naging talab ginawa natin pagpapabaon. Kaya ang buhay po na to ay yung sa ating ginawang pagpapabaon ay maging maganda resulta, para nang sa ganun maayos din yung ating maisasagawang paghuhugas.
hindi tayo matatakot na hugasan ng todo yung ating mga mangga, sapagkat talaga makikita nyo na nakahiwalay na siya at nakakapit na po yung mga butil. Ayan, mamaya lamang po ipakikita ko sa inyo yung kanyang winastasan na yan, kanyang hinugasan, para makita nyo na talagang yung butil niya ay naiiwan. Ayan. Ayan po, tumutulo pa po yung tubig sa atin. O, ayan po yung bungang naiwan. Ayan po. Ayan na po, naiiwan na po siya. Ayan, bawat panicle po. Ayan. Ayan po yung butil. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. Naiiwan na po siya. Ayan. Ayan po, wala tayo itatago sa inyo. Pakikita po natin lahat gaya ng pangako namin sa inyo. Yan po mismo yung actual namin pagsasagawa ng paghuhugas. Ayan. Nakita niyo po yan. Ayan, maganda na po yung kanyang hinugasa sa tagliran niya na. Ayan, maputi na po. Samantalang ito, tingnan niyo po ang itsura. O, ayan, mapula pa po siya, puno ng kusot. Ayan po, lalapit natin para makita niyo yung kaibahan yung pinakita natin kanina. Ayan po siya. Ayan, puno po siya ng kusot. Ayan. Ayan, puno po siya ng kusot. Ayun po yung maiiwan yan mamaya. Ayan. Ayan. Yan po yung mga maiiwan. Ayan, tingnan nyo naman po. Ayan. Yan po yung mga maiiwan mga butil mamaya. Ayan. Ayan po. Ayan, maputi na po itong baba. Ayan, natin nyo, maputi na po yung ibaba. Ayan, maputi na siya. Ayan, ayan po. Malaki na po kaibahan na itsura kanina. At kaya yan, palipas na lang po tayo ng ilang araw, mga 1 week po, ay muli natin itong a-applyan para dire-diretso na po yung kanyang paglaki. Applyan po natin ito ng foliar para dire-diretso po yung kanyang development. Ito naman po yung kabilang side ng ating mga sprayman. Ayan po, nakaakyat na po yung isa nating sprayman. Ayan, para linisin po yung loob. Mamaya lang po pagkayari nyo dyan, yun naman pong nasa labas ang lilinisin ng kanyang kasama, para na sa ganun ay maganda po yung maging resulta ng ating application ng hugas. Ayan, pakikita ko po sa inyo yun, nalinis nila sa side na to. Ayan na po, malinis na po yung mga mangga. Ayan po, ayan na po yung butil. Ayan, buhay na po yung butil. Opya. Ayan po, makita nyo po. Ayan, maganda na po yung itsura ng ating mangga. Ayan, malinis na po, maputi na. Yan po yung magandang sign na maputi yung ating mga panicle. Ibig sabihin po ay hindi po siya infected ng fungus. Ngayon po ay maganda yung magiging resulta ng ating paghuhugas. Maghihintay na lang tayo ng tuloy-tuloy na pag-develop po ng ating mga bunga. Ayan po yung kanilang mga nahugasan. Ayan. Ayan po. Ayan po, malilinis na po yung taas. Ayan. Tingnan niyo po. Ayan. Maganda na po yung ating mga mangga. Ayan po yung mga puno natin. Nakikita po ninyo, puno pa rin po siya ng bulaklak. Ayan po yung ating nalinis nila. Ayan, maganda na po yung linis. Ayun po sa kabila yung isa, mapula pa, hindi pa po siya nagagalaw. Ito po yung kaibahan nung nalinis na. Ayan. Masdan po ninyo to. Ayan, malinis na po yan. Ayan. Ayan. Kaya po yung ating mga mangga, hihintayin na lang natin yung kanilang paglaki. Ayan po. Ayan, makikita nyo po. Ayan, mga butil nya. Ayan po. Lalaki na po ng mga butil ng ating mga mangga. Ayan o. Ganda na po ang butil nya. Maganda na po yung kanyang size na edad na 37. Ayan. Ayan naman, hintay na lamang po natin na ito ay ating malinis at pakikita po natin sa inyo yung mga susunod nating step para nang sa ganon makita nyo yung hanggang sa iting mabalot hanggang sa ma-harvest.
Yan, tingnan nyo naman po bawat ano niya, panikel. Yan, may laman po siya. Lahat po yan may laman. Yan. Yan, makikita nyo ito po, mga hindi pa po ito nalilinis yung lugar naman nito. Yan. 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 Tingnan nyo po siya, oh. Ganda po talaga. Yan. Sarap po niyan linisin. Sarap na po itong linisin talaga. Makikita nyo po, nakahiwalay na po yung kanyang mga butil. Yan po, oh. Bagamat makusot pa siya, pero tingnan nyo naman po, oh. Makusot pa siya pero nakahiwalay na po siya. Yan. Pakikita ko po sa inyo yung mismong harap, at i-cover po natin sa inyo yung kabuuan ng ating mangga na parehas po talaga. Yan, ganda po talaga, oh. Yan, oh, malaki na po. Ito po yung harap ng aking inaalagaang mangga. Yan. Yan po siya. Ito po siya. Yan. Ganda na po nung develop ng ating mga mangga. Yan, no? Tingnan nyo naman po kung ilang bunga yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mahigit 10 po ito. Mahigit 10 po isang panikel, pero matira lang naman po dyan 3. Ayos na po sa atin yan. Ayan, ganda po ng linis, oh. Ganda po talaga niya. Kaya po dito ay kikita nyo na talagang maganda yung naging application natin. Tuloy-tuloy po, gaya na pinakita namin sa inyo mula simula. Tingnan nyo naman po kung gaano karami bunga, oh. Dami po talaga ng bunga, oh. Yan na po yung magdi-develop. Yan, tingnan nyo po, kahit saan po natin tutukan yan. Talaga pong marami bunga ng ating mga mangga, kaya lilinisin na po natin. Yan, wag na lamang pong muling sasalakay ang kurikong. Pero sa ngayon po wala tayong nakikitang sign, at kaya po maganda ang hinaharap ng ating mga mangga na to. Yan, tingnan nyo naman po. Ayan, ayan po yung ating mga mangga. Yan, no? Tingnan nyo po yung ito. Kaya po na ito, hindi pa po ito na-sprayan, pero dahil sa hangin at sa ganda ng talab ng ating pagkakapabaon ay kusa na po nahuhulog yung ating mga kusot. Yun po yung pinakamaganda talaga senyales na yung ating mangga ay maganda ang resulta. Yan, no? Tingnan nyo naman po. Ganda niya, oh. Yan, oh. Lahat po yan. Tingnan nyo. Kahit saan po tayo pumunta, yan po ang ang talagang kinalabasan. Pare-parehas po yan. Yan. Kaya naman tingnan nyo, oh. Ang lalaki na niya, oh. Malaki na po niya, oh. Lahat po yan kasi po tayo, hindi tayo kumukover lamang nung magandang lugar, kundi lahat po talaga makikita natin sa inyo. Yan, tingnan nyo naman po, oh. Hindi pa masya na applyan, pero malinis na po siyang tingnan. Yan. Yan, oh. Tingnan nyo po. Yan, tulad ng makusot po na yan, oh. Tingnan nyo naman po bunga, oh. Yan, oh. Yan po, talagang puro bunga po yan. Yan, tsaka po makikita nyo healthy siya. Hindi po siya yung butil na kulay green na sign ng ampaw, kundi yung talagang makinis na bilog. Wala po siyang bewang kung tawagin. Yun po kasi yung sign na yung inyong mangga, kung yun na makikita nyo, ay magiging sign na siya ay magiging ampaw, yung nagkakaroon po ng gilit sa gitna. Yan. Yan. Tingnan nyo naman po. Yan po yung ating huhugasan. Yan. Yan. Gusto ko lamang po makikita nyo lahat, upang sa ganun
Ayan oh, tila baga na hugasan na oh. Pero hindi pa po, applyan pa po natin yan para talaga pong malinis na natin, para ano makita niyo yung ganda ng ating mga mangga. Ayan, pakikita ko lamang po sa inyo ng ito rin po mismo yung ating pinakita sa inyo noon. Pagmasdan po ninyo, halos walang pagkakaiba dahil kaya nasa sa inyo, wala tayong itatago sa inyo, ito rin yun. Lahat po na pinapakita namin sa inyo, walang scripted, kundi actual na ginagawa po namin. Pakikita ko po sa inyo yung lugar na may infected, kung bakit nagdesisyon yung inyong lingkod na ito ay atin ng hugasan. Ito po yung sign ng infection ng ating mangga. Bagamat meron tayong ilang portion, sabihin na nating mga 5 puno na halos tiga-tigilawang sanga yung nagkaroon infected ng ating usong kabayo, kaya naman atin na kagad itong hinugasan. Subalit meron pa rin po siyang natirang mga butil. Hindi po siya totally na wash out, kundi napasok lamang po siya. Maaaring gaya na sa inyo, maaaring yung tao natin ay pagod na, hindi lamang po siya tinamaan ng gusto nung tayo ay magbabaon. Kaya wala naman pong malaking epekto yon, sapagkat gaya na sabi ko po sa inyo, ang pinakamahalaga po nating magagawa ay yung pagmamonitor sa ating mga mangga, sapagkat yung ating mga tao at mismo tayo ay nagkakaroon tayo ng mga lapses, lalo na kung talagang sobrang pagod na ang inabot ng ating mga tao, na hindi nga po natin naman sila sinisisi. Kaya ang magiging paraan po natin ay tayo mismo ang susubaybay sa ating pinagagawa, para nang sa ganon, kung meron man tayong makita na dapat ituwid o dapat na natin gawin, ay maisagawa na po natin. Kaya sa ngayon nga po, narito tayo ngayon, sinasagawa natin yung dapat natin gawin, para itong nakikita nating mga butil ay dire-diretso na po, at makita natin na talagang ito po ay magiging maganda ang resulta. At sa ngayon talaga pong sinasasabi ko na talagang nasa 90% na po ito. Kurikong na lamang ang kalaban natin dito, at talaga makikita nyo, ayan oh, kita nyo naman, pakaputi na po niya, hindi pa po siya naaabot ng gamot ng ating mga sprayman. Pero tingnan nyo, dahil sa ganda ng ating kakapabaon, ayan po yung naging resulta. Mismo yung ating mangga ay nagdadrop na po ng mga waste na kusot, para nang makahinga yung kanyang mga butil. Yan, tingnan nyo naman, ganda po ng ating bulaklak. Ayan, at ayan, masdan po ninyo, napakakapal po ng kusot nya. Pero tingnan nyo sa kabila noon, tingnan nyo naman ang butil nya. Yan oh, kita nyo naman ang butil oh. Yan oh, kita nyo naman po ang butil nya. Yan, kaya naman sabi ko po sa inyo, maganda po ang resulta ng ating ayan mga mangga. Ayan oh, kita nyo naman po oh. Yan, develop na yan. Ilang araw na lamang po ay magpipinat size na yan. At ang gayak po natin dito, paabutin po natin ng 55 to 60 days bago natin ito balutan, sapagkat ala naman nga po tayo nakikita ang sign na ng kurikong, dahil nawala na po yung masyadong paglalamig. Yan oh, tingnan nyo naman po. Yan oh, lahat po yan, ganyan po yan mga kamangga. Yan, tingnan nyo po yung ating mangga. Yan oh, ito rin po yung kinocover ko sa inyo noon. Ayan oh, ayan po siya oh, malinis na po siya oh. Yan, tingnan nyo po oh, ganda. Yan po siya, kita nyo po yung ganda ng ating mangga. Kaya naman sana sa episode 4 makita nyo na yung itsura ng ating butil. Bago natin ito balutan ay mag-a-apply pa po tayo ng 2 beses na pag-spray, para nang nun lalo pa pong gumanda yung ating mangga. Kasi ang isa pong magiging nakikita nating maging problema nito ay baka sa dami po niya hindi niya magawang
ma-develop ng malalaki yung kanyang bunga dahil marami po siya. Kaya yung gagawin po natin dito ay applyan po natin siya ng Fruit Plus foliar para nang nun ay tumulong sa kanya para tuloy-tuloy na mapalaki niya yung kanyang mga butil, sapagkat gusto natin magkaroon din ng good quality na bunga sa kabila nung dami nito ay mapalaki pa rin natin yung mga bunga natin, upang sa ganun hindi masayang ganitong pagkakataon na ibinibigay sa atin ng mga puno ng mangga na tayo bibigyan niya na ng maraming bunga, at tayo naman na nag-aalaga sa kanila ang siyang gagawa ng paraan para nang sa ganun ay magkaroon din tayo ng magandang ani na inaasahan po natin sa kanila. Kaya naman sa mga susunod na araw ipakikita po namin sa inyo yung ating mga gagamitin upang sa ganun ay makasubaybay po kayo. Ayan, tignan nyo naman po yung ating mangga. Kaya talaga pong nakatutuwa. Yan, hindi ko na po iikitin lahat, napapagod na po ako, medyo maluwang po at same naman po yung makikita nyo, left hand side, center, yan, ganyan na po talaga yan, yan na rin po yan. Ito na po yung ating isinagawang paghuhugas, at marami pa pong gagawin ang inyong lingkod, kaya naman pansamantala tatapusin na natin yung ating pagko-cover. Subalit bago natin tuluyan itong tapusin ay maaring may mga mag-comment sa inyo sa ating comment section na, "Sir, asan po yung dosage ng inyong mga gamot na ipinakita kanina?" Ngayon pa lamang po sasabihin ng inyong lingkod para tapusin nyo po yung ating video, kasi marami sa ating mga sumusubaybay ay minsan ay hindi nila tinatapos, kaya minsan nag-comment sila, hindi nila tuloy makita na nasa dulo pala yung mga ibang kasagutan na kanilang nais itanong. Gaya po nung pinakita namin sa inyo kanina, yung pong Prima Post na para sa trips ay 200 ml per drum, yung pong Smash na para sa lip hopper, lip miner, stem borer, plies, 200 ml per drum din po. Tapos yung Armor, ano lang po siya, ang gawin lamang po ninyo yung isang sachet na pinakita sa inyo ay timplan nyo po sa 2 drum para underdosage lamang po siya. At gayon din po yung ating upload na powder, ang gawin lamang po ninyo ay hatiin nyo lamang po siya at matimplam nyo po siya sa 2 drum. Hindi po natin kailangan ng matapang na gamot sa ating paghuhugas para maiwasan po natin yung pagbibyoko at ganyan din po yung pagdadropping na wala sa lugar ng ating mga butil. Kasi mapapansin ninyo pagka yung mga mga nagdi-develop pa lamang ng mga butil na maliit po siya sa gamunggo ay maaari po ninyong maluto at maaaring mapaso ng ating mga gamot. Kaya naman huwag po kayong mag-apply ng masyadong mataas. Yun lamang po yung aking payo sa inyo, at kayo rin naman po mismo ang makakaalam at makakakita ng resulta ng inyong gagawin. Kaya sa akin ay maibahagi ko lamang sa inyo yung aking karanasan. At gaya na sabi ko sa inyo sa episode 4 ay hintayin ninyo yung resulta po ng ginawa natin na ito sa araw na ito ng ating paghuhugas. Siguro 1 week after ng sinagawa natin ay maipapakita na po namin sa inyo yung kasunod ng ating episode. Kaya muli sana bago matapos ang ating paglalahad sa inyo na ito ay muli namin ipinaglalambing sa inyo na mag-subscribe po kayo sa ating page, sa ating channel, at gayon na rin po ay masabi ninyo sa inyong mga kaibigan upang sa ganun ay lahat tayo ay magkasama-sama sa ganitong hanap buhay. Muli, subscribe at magandang araw sa inyong lahat. God bless and take care sa ating lahat, mga brother and sister.